hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak ay iniligtas mo ang kandaigdigan. Panoorin po natin ang maikling tula. Ito mga huling araw sa buhay natin at sa maestro. Tulad ngayon, tayo naghapon na ng maayos. Isang bagay na hindi natin kinaguyaan sapagkat tayo naghapunan kung sa laputin ng dilim. Subalit ngayon, tayo pumasok ng Jerusalem at tinanggap sa isang makahariang paraan. Isang bagay, pinagos ko pinagtataka. Hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisip, Felipe. Anong kahulugan ng galit ng maestro sa templo? Ang kanyang pag-iyak? Habang minamasdan ng Jerusalem, ang maestro ngayon, kung may gawin na sa ating ipagtaka, ang pananalita niya ay puno ng talinghaga. Malapit na paglain ng mga upo. Sa kamay ng mga putongkang. Salamat naman. Nagkita ko ng paglain ng mahal ko. Siya nga ang tagapagligtas. Matagal sa kitay. Kung balik ito, sana nga. Mga tao inip na. Hirap na ang mamayan. Kawalang paundang pagpato ng buwis ng mga Romano. Ang bahay ay naghihirap. Samantalang, mga napuno ay nag-alaki ng mga dyan. Magdudila ako sa tubig sa pag-ipista. Habang ang butang ng mamayan ay halos nanonood sa kanila. Labis ng pangapin ating dinadanas. Hindi naman kalala. Pagkat sa aking palagay, ang kaligtasan sa kalayaan ng bayan ay nasa kamay na. Sandali mga kasama! At nandito nga ang sa kaparating si Bartolome at Judas Cariote. Bartolome, ito. Nakita ba ninyo ang maestro? Nabalitaan ba ninyo? Ang mga kapagalagang kanyang ginawa? Pagpapagaling niya ay bumabibig ng mamamayan. Ang kanyang pagkatao ay sinasamba ng karamihan. Hindi mapigil ang tao sa pagdulog sa kanya. Tama ang tingoran mo, Bartolome. At kami, sa aming nakita, ilabis din natutuwa. Di ba nagagalat? Judas Cariote! Para sa anong ba ang ating paghahapunan? Hindi naman ginagawa ito. Sayang ang salapi. Tulang ng kalsi. Hindi masama. Narinig na ako yan sa kumarating. Matapos na Pedro at Juan. Nandito na pala ako lahat. Tayo na magsimula. At ang gabi ay lumalalim. Sa gabing ito ay maraming magaganap. At dahil sa ito ay nakatakda, ito ay dapat na maganap. Uugasan ko ang inyong mga paa upang kayo maging malinis at upang magbigay ng halimbawa para sa inyo na kung ano ang gagawin ko ay gawin ninyo
sa iba. Hugasan ba ninyo ang aming mga paawang yun? Sa ngayon, ay hindi mo maunawaan ang aking ginagawa. Subalit, maunawaan mo rin ito, Pedro. Hindi. Hindi kayo naman ako papayag. Hugasan ninyo ang aking mga paawang. Maestro, huwag ang aking mga paawang. Ang aking ulo. Palibuhan ninyo ang buong kong katawan. Pedro, ang taong nakapaligo na, ang kanyang paa na lamang ang marumi. Lahat ay malinis. Maliban sa isa. Hindi bang maunawaan ang aking ginawa? Tinawag ninyo akong maestro. Oo, ako ang maestro. At inuugasan ko pa lamang ang inyong mga paa. Ito ay isang halimbawa para sa inyo. Na kung ano ang gagawin ko, ay gawin ninyo sa bawat isa. Pakaunting panahon na lamang ang ating ipagsasama. Katotohanan ang sinasabi ko. Wala ang alipin man at sihigit. Ngayon, ay pinagtutungkulan ko. Ilalak ko ang aking mga pinili. Dadapwat na nakasulat ay dapat na maganap na ang sabi. Ang taong kasalo ko sa akin ay magtataksil. Ito ay sinasabi bago pa maganap. At kung sa ganapan ay maniniwala na ako ay ako. Sino mang tumanggap sa sugo ko ay siya rin ay tumatanggap sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ay pamatnubayan. Kahit ako ay hindi nyo nakikita. Kahit na magkapunan. Kapag ito ang sinasabi sa inyo, Isa sa inyo. ang magkakalalo sa akin. Sinasabi ni Maestro, sabihin mo, Panginoon, at nang siya'y magdusa. Ako ba, Maestro? Kaya pagkasarap ko kayo. Kung sino ang magsasasal na tinapay. Sa alak na kasabay ko. Ang siyang magkakalalo sa akin, ang tao ay mamatay ayon sa nasusulat. Subalit, napakalang pagkakamali para sa isang tao ang magkalaro sa anak ng tao. Mas makakabuti, siya hindi na sinilang. Maestro, ako ba ang tinutukoy mo? Iyan ang iyong sinabi. Ama ko, maraming salamat sa mga biyayang patuloy ninyong dinudulot sa sangkatauhan na lalong nagpapatibay ng aming paniniwala sa inyong hanggang pag-ibig sa aming mga nilalang. Kakaunting pato na lamang ang ating pagsasama. Subalit sa aking pag-alis, ay iwan ko sa inyo ang isang matibay na sandigan. Ninyo rin may pagmamalaki sa lahat upang ang lahat ay magkaroon ng buhay.
Tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Inumin ninyo ito. Ito ang aking dugo. Ang magbubuklod sa akin at sa Diyos. Ang aking dugo na magbubuhos para sa karamihan. Upang ang kasalanan Ang magkaroon. ng kapatawaran. At sinasabi ko sa inyo, hindi ako iinom sa alak na ito. Hanggat hindi sumasabi ng araw. Na kayo makakasama ko ng alak. Doon. Sa langit. Sa kaharian ng aking Ama. Ang inyong nakita at nadama ay gawin ninyo sa iba. Ako ay hindi nyo makakasama na matagal na panahon. Hahanapin ninyo ako, subalit hindi niyo ako matatagpuan. Sa aking patutunguhan ay hindi ko kayo may sasama. Subalit sa aking pagalis ay iiwan ko sa inyo ang isang bagong kautusan. Mahalin ninyo yung kapwa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat kung meron kayo pagmamahal, ay makikilala nila kayo bilang mga lamig ko. Gawin ninyo ito at kayo ay liligayahan. Sa kapatutungo, Panginoon. Aalis ka? Sa kapatutungo, Panginoon? Sa aking patutunguhan ay hindi ka ngayon makasama. Subalit, ikaw ay susunod. Bakit, Panginoon? Buhay ko lahat para sa inyo. Nakahanda ka nga bang mamatay ng dahil sa akin. Katotohanan ang sasabihin ko, bago pa tumilaw ang tandang, mga 3 beses mo katatanggihan. Hindi kailangan mangyayari. Buhay ko para sa iyo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabahala. Manalig kayo sa Diyos. Maniwala kayo sa akin. Maraming silid sa tahanan ng aking Ama. Doon ay may mga silid sa inyo nakalaan. Hindi ko itong sasabihin kung hindi totoo. At sa aking pagalis, ako ay magbabalik. At kayo ay pagsasama ko.